Hey guys, welcome back to our channel. Hello guys, welcome to Real Quezon. We are arrived early in the morning kasi galing pa kami ng Caloocan. Then shout out dun sa mga driver na nag-pick up sa amin. Mga driver ata ni Noel yun, may love shout out. And of course, you have to wait kasi we have no idea na na-stranded pala yung mga tao during this time. Dahil parang yung ferry isa lang yung tumatakbo. So, medyo hindi magandang experience to sa mga ibang tao. Sa amin wala naman kaming problema kasi wala naman kami dalang sariling sasakyan. Nagtumawag lang kami ng driver para i-pick up kami. So, dito na kami sa Seahorse, yan yung loob ng ferry. Malaki siya actually, pero hindi ko na tinanong kung ilang capacity. Pero, during this time, sabi ng driver sa amin, pag daw passenger ka ng van, 250. Pero dahil nga daw peak season, walang discount. Kasi hoda na sakay ka ng van. So, we still pay 300 pesos per head. So, yung bata, mas mura siya ng konti. Okay? So, depende, may senior, ganyan. So, tanong nyo na lang. So, ayan. Maaga. Itatanong nyo how long. Parang 2.5 hours if I'm not mistaken, from Real to Pulido. So, komportable naman siya. Tapos, merong nagbibenta ng, halimbawa, water or coffee dun sa harap. Basta, instant kasi natutulog siya. So, yeah, if you don't have coffee, pero kasi dun sa pier, sa Real, marami nagtitinda ng coffee. Pero guys, they have like mostly or instant coffee. Pero siguro may black coffee dito. So, Nescafe. So, nothing fancy. Yun. Kasi province naman yun. So, during our trip, ayan, as you can see, beautiful weather. Early in the morning kasi I think we leave like before 5 o'clock. Kasi during that time, guys, hindi normal yung biyahe ng ferry kasi nga isa lang yung ayan. So yan yung harap ng ferry, as you can see. May mga van, may truck, kung ano-anong malalaking sasakyan. Actually, guys, first time ko na sumakay sa ferry going to Pulido kasi 6 years ago. That was 2018 nung umuwi kami magnani pero wala pang ferry na ganun. Okay, so yan siya. Marami rin tao at saka maganda kasi pwede na kayo magdala pala ng sasakyan. Okay? So, yung prices, nagdedepende kasi, basta I heard, yung parang 2,500 pag van, tapos pag car 2,000. And the rest, hindi ko alam. Nakita ko lang, nakapost naman kasi siya. Pero make sure na tumawag muna kayo para alam nyo na hindi kayo stranded. And of course, welcome to Pudillo Island. Ayan. So, nag-arrive na kami dito early in the morning. Nakatulog na ako. And nandito na rin. Tapos niyan, since may van kami, the-drop off kasi mismo kami sa Bordeos. Dumating na kami sa Bordeos. Tapos, syempre, another upload kung saan kami nag-stay ng hotel sa Bordeos. Okay? So, watch out. Tapos ito, yung next day, we decided to go to the island. Kaya magsuswimming kami itong araw na ito. Kasi parang we stayed for 5 days ata dyan sa Bordeos. Ayan. Pero sa hotel kami nag-stay. Ayan. Yung mga kapatid ko, tapos may kapitbahay. Tapos yung mga anak ng asawa ng ate ko galing sa Batangas. So, yung mga sister ko, saka yung brother-in-law ko, saka nanay ko, of course, they live in Binibitinan, so other side of the island. So, they just came. Kasi nga, mag-island hopping kami. Plus, ang ginawa namin, marami kaming ginawa dito. Nag-visit kami dun sa fish pond na nakita niyo sa video. So, yan ang ginawa namin. Siyempre, pag nasa Pudillo ka, actually, ano ba yung gusto ko din sa Pudillo? Maraming isda. Yes. Kung kumakain kayo ng isda o kung hilig kayo ng mga isda, ang dami nilang mas murang isda na pwede nyo bigyan. So, gusto nyo inihaw, ganyan. So, yun, pwedeng-pwede. Lalo na sa amin kasi yung ate ko naman may bahay sila. Kaso, wala kasi silang aircon. At nung umuwi kami, guys, napakainit talaga na. Kaya we decided to stay na. Ayan. At mabait naman yung si Michael. Michael, love shoutout. Ayan, kay Michael na siya yung caretaker ng hotel na pinag-stayan namin. And of course, syempre marami kami dyan. Parang we have, kasi yung mga motorboat nila dito, guys, hindi siya ganun kalaki. So, meron kami, I think 5 motorboat kami. So, hiwa-hiwalay kami. Kung nakikita nyo kami, pero marami
may caretaker na pala doon, saka may bayad na rin doon, and may entrance na saka you have to pay for the cottage na. At ayan na nga, hindi naman kasi kalayuan yung island guys na pinuntahan namin. Kasi yung ibang boat pala guys, nag-fishing sila, okay? Pero kami, syempre nagmamaganda kami. Kaya dito lang kami sa island dahil sa sunbathing lang kami. Char! Syempre magsuswimming kami kaya nandito kami sa pool ninyo, diba? So, ayan na siya. Ayan, bababa na kami dyan. Diba? Ang cute-cute. Saka ang linaw ng tubig guys. Nakakamiss. Ayan, sarap mag-swimming. And of course, ayan na, nag-umpisa na sila mag-swimming. At guess what? Si Gabi nasandoon dyan, bonggang-bongga. So, itong mga bagets, ayan. As you can see, ano masasabi mo, kabog kayo dyan. Sinabi ng Miss Universe, yun ang Miss Universe ko. Tapos marami silang cottages. Tapos ang cottage nila, 1,500 per cottage, okay? Tapos ang entrance fee, pag kids, pag I don't know how old, parang free naman, pero pag adult, parang 30 pesos. Okay? So, syempre, feel ko na napaka-sexy ko. Wag na kayong kumontra dyan kung ayaw nyo masaktan. Ayan. So, dahil sila doon natutulog, dahil ang init nito guys, talagang napaka-init. So, ako, syempre, nag-take advantage ako, nag-selfie ako dyan. Tapos yung ate ko ay umalis sa water. Ako, nag-picture ako dyan. At talagang in-enjoy ko yung araw. Buong araw kami dyan sa maliit na island na yun. So, yung mga bata, nagbibihis, babalik sa dagat, nagbibihis, kakain, babalik sa dagat. Ayan yung ginawa namin dyan. Tapos, huwag niyo sabihin ang arte-arte naman ito, nakasombrero. Kasi guys, may attendan pa akong wedding dyan. So, ayokong masunog talaga yung mukha ko dahil, syempre, pag may makeup, ganon. So, talaga nagsombrero ako dyan yung mukha lang talaga ayokong, hindi sa ayokong masunog, pero ayokong, kasi pag nag-flake yung face mo, mahirap make-upan. Ayan, after nito, babalik pa kami ng Manila dahil may wedding pa kami ng aking pamangkin. Ayan, napakasarap maligo dyan guys. Kaya pag pupunta kayo ng Bordayos, Quezon, check out nyo itong Binunbunan Island. Ayan, napakasarap. Tapos hindi siya masyadong malayo guys. Pag hindi siya malayo sa Bordayos, mabilis lang siyang i-motorboat. Pero of course, kailangan nyo ng motorboat kasi mga island dyan.
May nagpo-photoshoot doon, oh. May nagpo-photoshoot doon, oh. Oh, yan ang cottages. Sa Anilon kami, guys. Ayan. Mainit. Medyo takpan lang natin yung face natin kasi medyo mainit-init lang siya ng konti. Meron mga nag-ano dito. Ayan. Nag-ano sila. Gagawa ng timbulan. Ayan yung packages. Ayan yung mga motorboat namin today. Ayan sa kuya ko. Sila Kuya Boy yan. Meron kaming extra na isa. If just in case na maubusan kami ng gas. Meron pang isa pero nasa ano sila. Nasa laut. Nagpi-fishing. Ayan. So, yun muna. Mamaya kakain kami. See you later. Swimming sila dyan. Si Carol. Ang nanay ko makulit. Hindi na kami service ko. May tatlo. Sila Kuya Boy ay mga nag-fishing pa sila. So they will be here pretty soon. Yeah. Manalim pala dito. So, ngayon naman, ikutin natin yung island. Remember, I told you guys na napakaliit lang nitong island na to. Ayan, low tide na siya. So, may makikita nyo actually, meron siyang sandbar. Pero, kasi medyo, hindi na ako lumakad doon kasi sobrang init niya talaga guys nitong araw na to. As in, hindi ako nag-joke pagka sinabi kong mainit. Ayan, low tide na siya as you can see. Oh, diba? Ang ganda-ganda niya. Oh. Tapos yung sun niya, napaka-smooth. Ayan, so, inikot ko yung island. Tinignan ko kung talagang kaya ko siyang ikutin. But I was, this is not the first time actually guys na nag-visit ako dito sa island na to. Long time ago. I think I was in college nung pumunta kami dito. Ayan, napakasarap din dito. Ayan. Ayan o, diba low tide. Gusto ko sana manguha ng, ng food. Pero, parang wala. Hindi ko lang siya feel kasi hindi maganda yung, wala akong shoes na maganda. Na ayokong madapa-dapa ako dyan. So, tinitingnan ko kung merong sihe. I don't know if you're familiar with that. At, syempre naman habang naglalakad ako, meron akong nakilala. Meron akong nakilala guys. Isang napakabait na aso. At talaga namang sinamahan niya ako. Alam niyo ba habang nagbo-walk ako there, hindi niya ako iniwan ng aking best friend. O, mega love shout out to you, Papi. Ayan, hindi niya talaga ako iniwanan, guys, hanggang sa naikot ko yung island na yan. Siguro kung pumunta ako, sana maganda dun sa sandbar na yan, oh. Kaso, mga tulog yung mga kasama ko. Ako, naglakad talaga ako. Tinignan ko kung kaya ko siya. O, diba, parang sinasabi sa akin ng aso, halika dito. Pumunta ka dito. Tingnan mo, he's just waiting for me. Pero nga, dahil ayokong, pumunta dun sa may sandbar na yun. Gusto ko sana mag-video pa dun. Kaso, sobrang init, saka wala akong mautusan. So, alam nyo na, nilakad ko na lang siya. Sabi ko, tingnan ko nga to, diba? Tapos, nakikita nyo, guys, talaga maganda dito sa part na to ng Bordeaux, ha? Pagka sa Bordeaux, kasi mas marami kayong choices pagdating sa island, okay? Kung, for example, ayaw nyo dito, marami pang mga choices na mga island dyan na pwede nyo puntahan. Ayan. So, next time, i-research ninyo kung saan. Saka pwede kayong magtanong or kung may kakilala kayo. Ayan, ang ganda talaga ng sandbar. Ngayon talaga nag-regret ako kung bakit hindi ko siya pinuntahan. Nakita nyo yan? Oh, ang ganda. Yung Papi talaga, yan yung aso nung caretaker. Tingnan mo naman, hinihintay niya talaga ako. Pag humihinto ako, humihinto rin siya. Nakakatuwang aso. Talagang, inano niya ako. Siya ang aking tourist guide. Ayan. So, nakita nyo, diba? Ang ganda-ganda niya. Ikutin nyo lang yung island na yan. Kasi nga low tide na yan. Tapos may mga island pa dyan. Maraming island dyan, guys. Mamimili lang kayo kung saan ninyo gustong pumunta. Ayan. Pero kasi kami, mas gusto namin dito sa malapit lang para may mga kasama kasi kami na iba. So, you know, if just in case of emergency, mas madaling pumunta sa island, dun sa Bordeaux. Ayan, tapos matatapos ko na yung, hindi siya ganun katagal lakarin, nilakad ko lang siya guys. Tapos nag-video lang ako dyan, para lang makita nyo, di ba, ang ganda. So, itong part na to guys, if ever na you plan to come over here, hindi pa talaga siya fully developed, okay? So, sa Bordeaux, may mga hotel naman sila. Yung inistayan namin, okay lang. Hindi naman, not bad, I mean, for the price that we paid. Hindi naman siya masama. Ayan. So, pag gusto nyo lang mag-relax, pero dito you have to bring your food. Ayan, syempre, mag-picture-picture muna tayo dahil nainitan na ako. Ayan, kabog.
Walang ko-contra. So, yan ang itsura ng island na pinanggalingan namin. O, diba? Ang cute. At, syempre, ayan yung mga kasama namin. Ayan. At, uwian na. Yung iba, nauna. Yung isang motorboat, actually, nauna na siya kasi kailangan nila magluto. Dahil, nagugutom na naman kami. Ayan. O, diba? Ganon kami ka-sport pag nasa Bordeos kami. Ayan. So, kanya-kanya kami ng motorboat. Pagka ganyan, natapos na yung swimming. Kasi nga medyo maliit lang, like what I said, hour ago. Ayan. Yung isa wala nang nakasakay, kaya hinila na lang kasi pinag-fishing nila yung kanina. So yung mga nauna, sila yung magluluto doon dahil dadating na ang mga prinsesa. So ito naman, susunod na to, clip na lang to nung ano natin. Ayan, di ba ganda? Ito pala papunta kami ng Tawi kasi i-visit namin ang fish pond ng ate ko. Ayan yung papunta natin. Medyo tiny lang siya. Yung mga grove nila ang gaganda. Diba? Maraming mga isda-isda dyan. Pero maraming sihi. Kasi hindi kami nakapanihi kasi nagmamadali sila dahil as usual, nahabol namin yung high tide sa kalota. Kasi later, syempre kailangan namin bumalik na mas maaga. Ang ginawa lang namin dito, I think, nag-ano lang kami. Kaya mga kailan si Kuya Jerry, may collab siya with Kuya Jerry. Kasama ko yung brother-in-law ko na American. Tingnan natin mamaya kung may Americans, ayun. So, nag-fishing sila, kaya nag-fishing sila. At nandito na tayo ngayon sa fish pond. Ayan, low tide siya, guys. Kaya, hindi kami nang huli kasi parang, mas mahirap daw hulihin yung mga shrimp at saka yung crab pagka low tide. Ayan, so, ito yung project ng, brother-in-law ko. Parang business partner sila ng ate ko para sa fish pond. Ayan. So, ngayon ko lang talaga siya nakita. Medyo malaki rin pala yung fish pond nila. Ayan, so, nung dumating kami, marami ng mga crab na nila, hinarvest na handa para pagdating namin. Pero gusto ko lang makita ko anong hitsura ng lugar. So, ganyan siya. Ayan, maraming tao nagtrabaho dyan kasi medyo matrabaho pala yan. Ewan ko, hindi ko ma-imagine. Pero kasi continuous pa rin naman kasi guys yung construction dyan. Hindi pa siya totally tapos. May mga project pa at marami pang kailangan gawin. Ayan, ang hirap pala ng fish pond, no? Ayan. So, kailangan, basta marami pang kailangan gawin. So, nag-site visit lang kami. Ayan, para sa susunod na project. Kung gusto kong mag-invest or not. Ayan, so, ganyan ang itsura niyan. Ayan yung brother-in-law ko. At, hindi ko alam kung anong pang pinag-uusapan nila. Ako, tinatry ko talaga maghanap ng ng shrimp or whatever. Pero, Nasaan ang crab? natatakot ako lumusong kasi maputik siya. Dito sa mga ganito? Parang, basta takot akong umano dun sa Siguro next time, pagka harvest time na talaga, saka na lang kami babalik dyan. Yan, tingnan mo, pinipilit ko talaga maghanap ng ng crab. Pero usually daw kasi guys, pag low tide, nakatago yung mga crab, saka yung shrimp. So, mahirap siyang hanapin. Hindi kagaya pag medyo high tide siya, yung may water siya. So, nakikita mo siya gumagapang-gapang siya dyan somewhere. Ayan, kaya may mga kabo siya, may mga leg dyan. At, don't worry guys, kasi may mga tauhan na nakastay dito sa lugar na to. Laging may tao dyan. Okay, so, yung caretaker. Lagi may caretaker dyan kasi dun sa medyo pabundok, may niyugan sa kakuprahan naman ang ate ko dun. So, yan ang dyan. Dyan ang ganap. Lagi may tao dyan. Dahil you never know. Tapos yung kalahati. Yung kalahati nakabulwat para yung alimango hindi siya maiga ng tubig. Pagbaba ng tubig dito. Mababa din. Ay, dapat ay you have to measure like how big is the floater. So yun, pagka bumaba, hindi masyadong mababa, di ba? Hindi masyadong. Bababa siya automatic na ganun. Lulutang talaga, yun naman ay may balsada siya, naiipit siya ng kawayan. Kaya magagawa ng minum dito siya. Tara na tiya, mga paano tayo dyan, tingnan natin kung masipit na tayo dito. Yan ang tiya ko. Hi tiya. Say hi, Tiansing. Yan, she's my aunt. Ayan. Thank you guys so much for watching. Please like, share, and subscribe. See you guys next time. We'll love you all. Take care.